Si Bishaman ay binangungot tungkol sa kanyang mga nakaraan kung paano pinatay ni Yato ang kanyang regalia maliban kay Kazuma. At pagkatapos nakatanggap ng tawag si Yato mula kay Hiyori para sa isang trabaho para sa pag-alaga ng isang sanggol, na sa kanilang pag-aalaga ng sanggol ay bigla itong umiyak at biglang silang inatake ng isang phantom. At napagtanto ni Yato na ang phantom ay sumasanib sa sanggol na resulta ito ng kalungkutan ng sanggol dahil sa nakaranas ito ng pagmamaltrato mula sa kanyang ina, na sa tuwing nakikita ang sarili nito sa salamin ay napoposes siya ng phantom, kung kaya naisip ni Yato na patayin ang phantom at wasakin ang salamin. Samantala, sa palasyo naman ni Bishaman, ay ibinahagi ni Bishaman kay Kazuma, ang tungkol sa kanyang panaginip noong pinatay ni Yato ang kanyang mga regalia. At pagkatapos tumungo naman sina Hiyori sa bahay ni Kofoko, kung saan muling nag-aaral si Yukine, habang tinuturuan ito ni Hiyori. Nang maglaon, habang naglilibot naman sina Yato at Yukine sa bayan upang maghanap ng trabaho, ay nakita nila si Bishaman na gumagala sa bayan at nagtago sila. Nagtanong si Yukine kay Yato kung hanggang kailan sila magtatago kay Bishaman na nagkaroon sila ng utang na loob mula kay Kazuma dahil sa pagtulong sa kanila. Ngunit sumagot naman si Yato at sinabi nito kay Yukine na iwasan daw ni Yukine si Bishaman. Sa paghahanap ni Bishaman ng mga phantom ay tinulungan niya ang isang babaeng regalia na inaatake ng isang bird phantom. At pagkatapos tinanggal ni Bishaman ang phantom na nasa likuran ng babae at tinanggap niya bilang kanyang panibagong regalia. At pagkatapos ay gumala naman si Yukine sa bayan na naiinis dahil walang pumapansin sa kanya, at habang sa kanyang paglalakad ay nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Suzuha na nagpakilala kay Yukine bilang isang regalia. Dinala ni Bishaman ang babaeng regalia at pinakilala sa buong palasyo at sinabi na isa na siyang kasapi ng kanyang pamilya. Dahil sa napakarami na ng regalia ni Bishaman ay nagkaroon ito ng karamdaman na labis naman ang pag-alala ni Kazuma, at dumating naman ang isang albularyong nagngangalang Kuguha. Sinabi ni Kuguha kay Bishaman na nakarinig raw siya ng isang balita na tinulungan ni Kazuma si Yato para sa isang paglilinis noon kay Yukine, kasama sina Daikoko at Mayo, ngunit tinatawanan lamang siya ni Bishaman at sinabi na ito'y pawang isang tsismis lamang. Iniwan ni Hiyori kay Yato ang takdang aralin ni Yukine upang umuwi sa kanilang bahay, at nangako muling babalik at sinabing hindi niya pababayaan si Yato hanggat hindi nito maibalik ang kanyang katawan, dahilan para mag-alala si Yato ng kaunti para sa hinaharap. Sa patuloy ng pag-uusap ni Yukine at Suzuha ay nagulat si Yukine nang sabihin ni Suzuha na isa siyang regalia ni Bishaman, habang nakikinig sa kanila si Rabo na nagbalat kayo bilang Kuguha. At kalaunan, habang naghahanap si Kuguha ng mga balat ng kahoy para gumawa ng gamot, ay nagpakita sa kanya si Nora. At sinabi na muli siyang gamitin ni Rabo na sa tingin ni Rabo ay magiging kapaki-pakinabang si Yato sa kanilang mga plano. Ipinagtapat na ni Yukine kay Yato na nagkaroon siya ng bagong kaibigan. At idinulog naman ito ni Yato kay Tengen at sinabi sa kanya na nagiging isang mabuting tao na si Yukine, sa kabila ng pagkakaroon nito ng isang master. At pagkatapos binigyan naman ni Tengen ng trabaho si Yato na patayin niya ang ilang mga phantom, at nang maglaon ay nagmamadali naman si Yukine na makipagkita kay Suzuha, na hindi alam ni Suzuha na si Yato ay kaaway ni Bishaman. At pagkatapos tinulungan ni Yukine si Suzuha ng magtanim ng mga bulaklak na pinupunla ito sa loob ng isang lumang cherry blossom sa puno ng sakura. Na naalala ni Suzuha ang kanyang kaibigan na si Tomoko, na nangako itong babalik sa Tag-Araw at muling makipagkita sa kanya doon sa mga cherry blossom tree na namumulaklak, ngunit hindi na ito bumalik na ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa puno at umaasang kahit hindi niya ito maalala ay maaalala niya ang puno. Sa pag-uwi naman ni Yukine sa bahay ni Yato, ay tinanong ni Yato si Yukine kung ano ang ginawa nito ng buong araw na nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang dibdib. Na ipinagtapat naman ni Yukine kay Yato na nalulungkot siya dahil ginawa daw ni Hiyori ang lahat para tulungan sila, na sa pagdating ng araw ay baka makakalimutan na sila ni Hiyori bilang mga kaibigan na dinibdib ang storya ni Suzuha, tungkol sa kay Tomoko, at inanyayahan ni Yukine si Yato na makipagkita kay Suzuha sa cherry blossom. At nang maglaon habang nag-iisa naman si Suzuha, ay dumating si Kuguha at sinabi nito na kaawa-awa raw si Suzuha dahil inabandona na sila ni Tomoko ni Bishaman. Na pinatay ni Kuguha si Suzuha ng kanyang wolf phantom na napanaginipan ito ni Bishaman. Kinabukasan, tumungo sina Hiyori at Yukine sa puno ng sakura upang ipakilala si Hiyori kay Suzuha, na naghintay sila ngunit hindi ito dumating. Napagtanto ni Bishaman na namatay na si Suzuha at tinanong nito ang kanyang mga kaibigan kung alam ba nila kung ano ang nangyari sa kay Suzuha, ngunit ngumiti lang ang mga ito at sinabing wag lang daw itong mag-alala.
Napansin ni Kazuma na tumaas ang pag-inom ng gamot ni Bishamon kasabay ng pagkakaroon nito ng blight, na nagsagawa siya ng isang lihim na pagpupulong upang makita kung sino ang nanakit sa kanya, na ang lahat ay naging malinis kasama si Kuguha. At nang maglaon ay nagising naman si Bishamon at ipinakitang malinis siya. At pagkatapos sa kalaliman ng gabi, habang nakatayo si Yato sa puno ng cherry blossom, ay nakatagpo niya si Kuguha at biglang inatake siya nito na kahit na walang sandata ay nakuha pa rin matalo ni Yato si Kuguha. At sinabi ni Kuguha kay Yato na wala nang makakaalala kay Yato at mayroon siyang matibay na ugnayan sa near shore sa kabila ng wala itong dambana at hinihiling na huwag mamatay bago sila muling magkita, na nag-udyok kay Yato na sumigaw na hindi siya malilimutan hanggat may nakakaalala sa kanya, na nag-udyok sa kanya na isipin si Hiyori. At nang maglaon nakipagkita naman si Kuguha kay Nora para sa kanilang mga plano kay Bishamon at paggamit kay Yato. At pagkatapos ay nakipagkita si Aiha kay Kuguha upang magpagamot, na siya ang regalia na nanakit kay Bishamon dahil sa pagsisilos niya kay Sugura na pumalit noon sa kanyang posisyon bilang damit ni Bishamon, at nagnanais na mahalin siya ni Bishamon na labis itong nagsisi. Samantala, nag-espiya si Yato kay Hiyori upang matiyak ang kanyang kaligtasan, ngunit sinabi nito kay Yato na huwag niya itong gawin, dahil bibisita siya araw-araw at nangakong na hindi niya kakalimutan si Yato, na naging dahilan upang itanong niya kung gaano karami sa kanyang sinasabi ang totoo. Samantala, nakipag-usap si Kazuma kay Kuguha na nagpahayag na hindi maganda ang pakiramdam ni Bishamon dahil namatay si Suzuha, na naging dahilan upang pagdudahan ito ni Kazuma sa kanyang kinikilos bilang isang halimbawa dahil hindi nito napansin ang pagkamatay ni Suzuha. At kalaunan, habang ginagamot naman ni Kuguha si Bishamon, ay iminungkahi ni Bishamon na napanaginipan niya si Suzuha. Ngunit ibinalita naman ni Kuguha na nakipagkita raw si Suzuha sa regalia ni Yato na napatulala naman si Bishamon. Samantala, inabala ni Yukine si Yato ng isang merienda upang tumungo sa cherry blossom tree, at sa kanyang pagdating, ay nakita niya si Kazuma na naglagay ng bulaklak sa puno, habang si Yato ay muling nakadama ng pananakit ng dibdib dahil sa lungkot ni Yukine habang kinakausap ito ni Nora. At pagkatapos sinundan ni Yukine si Kazuma upang magtanong kung ano ang nangyari ay hindi sinasadyang, na i-teleport ni Kazuma kasama si Yukine sa palasyo ni Bishamon. Doon ay nasaksihan ni Bishamon si Kazuma na nakipagkita kay Yukine, na nakiusap si Yukine kay Bishamon na sabihin sa kanya ang nangyari kay Suzuha na ipinahayag ni Kazuma na pinatay ito ng phantom. Tinawag ni Yukine si Bishamon bilang isang kabiguan bilang isang Diyos dahil hindi niya maprotektahan ang kanyang sariling regalia. At dahil sa kalungkutan ni Yukine ay nagsiiyakan ang mga regalia ni Bishamon na nakaramdam ng sakit si Bishamon. Sa patuloy na pangungulit ni Yukine kay Bishamon ay nagtanong naman si Bishamon kay Kazuma kung totoo ba ang kanyang narinig tungkol sa pagtulong nito sa regalia ni Yato. Ngunit sumagot naman si Kazuma na si Yato ay hindi isang kaaway kundi ito ay kanyang tagapagligtas. At sa galit ni Bishamon ay tinawag niyang traitor si Kazuma at binaril nito si Yukine. Ngunit gumuhit naman si Kazuma ng isang borderline laban sa kanya na protektahan si Yukine. Sa sobrang galit ni Bishamon, ay tinawag nito si Kazuma bilang Nora dahil sa pagsuway nito. Na nagmamasid naman si Kuguha na natutuwa sa nangyayari na umaayon ang mga bagay para sa kanyang plano. At pagkatapos nalungkot ang lahat ng regalia ni Bishamon tungkol sa pag-alis ni Kazuma at ipinahayag na siya ang kanilang tagapagsalita. At kalaunan, ay nakahanap naman si Kazuma ng ligtas na kanlungan kasama sina Kofoko at Daikoko. Pinag-uusapan nila kung paano pinatay si Suzuha at ipinahiwatig ni Yato na isang tao mula sa labas ang pumatay sa kanya. At pagkatapos ay inihatid ni Yato si Hiyori pauwi nang bigla silang tinambangan ni Aiha gamit ang isang patpat na nilagyan ng dark magic, ngunit madaling natalo ni Yato si Aiha at nilinlang siya upang mailayo kay Hiyori, na dinukot ito ni Kuguha si Hiyori, at dumating si Kazuma na gustong mamagitan ngunit nabigo dahil si Kuguha ay hindi maigapos dahil siya ay nahayag na isang ligaw at madali niyang napatumba si Kazuma. Samantala si Yato ay bumalik sa party upang gisingin ang walang malay na katawang tao ni Hiyori. Ikinulong ni Kuguha sina Hiyori at Kazuma sa isang sagradong kulungan na di kayang mabuksan hanggat hindi maalis ang silyo ng pinto. Galit na galit si Yato na pumunta sa bahay ni Kofoko upang alertuhin si Yukine sa nangyari, na sinisisi ni Yukine ang kanyang sarili dahil hindi siya nakasama ni Yato sa panahon ng pagdukot. Ngunit pagkatapos ay natigilan ito nang magpasya si Yato na iligtas si Hiyori sa pamamagitan ng pagharap kay Bishamon, na nag-akalang dinala ni Kuguha si Hiyori sa palasyo ni Bishamon. Sinubukan ni Daikoko na pigilan sina Yato ngunit hindi siya nagtagumpay, na ayaw ni Kofoko na tumulong sa pamamagitan ng pagpigil kay Yato, dahil alam niyang kung gagawin niya ito ay magdudulot lamang ito ng malas at posibleng libu-libong tao ang mamatay.
Nilusob ni Yato at Yukine ang palasyo ni Bishaman at nakipagdigma kay Bishaman. At pagkatapos ay isiniwalat naman ni Kazuma kay Hiyori na siya ang dahilan kung bakit pinatay ni Yato ang mga regalia ni Bishaman. Dahil sa katiwalian ng kanyang angkan, ay nagpatayan ang mga ito dahilan ng paglala ng blight sa katawan ni Bishaman na ikamamatay nito. At dahil sa lumalalang kondisyon ni Bishaman, ay nagmakaawang humihingi ng tulong si Kazuma sa Diyos ng kapahamakan na si Yato, na patayin ang kanyang angkan. At pagkatapos ay naantig si Yato ng debosyon ni Kazuma, at ginamit ang regalia niyang si Nora upang patayin ang lahat ng regalia ni Bishaman. Sa panahon ng labanan, 3 sa mga regalia ni Bishaman ang naglagay ng harang sa paligid ni Yato, na naghihiwalay kay Yukine at iniwan siyang mahina sa mga pag-atake. Gayunpaman, si Yukine ay humakbang upang harangan ang atake ni Bishaman, dahilan para mahiwa siya sa kalahati. Sa kagustuhan ni Kazuma at Hiyori na makalabas sa kulungan, ay pinagtulungan nilang wasakin ang pinto, ngunit nanghina si Hiyori at nagsimulang nawawala ang kanyang buntot na magreresulta ito sa kanyang kamatayan. Sa palasyo ni Bishaman ay nagdalamhati si Yato dahil sa pagsakripisyo ni Yukine sa kanyang buhay, na habang papalapit na ang huling atake ni Bishaman, ay napagtanto ni Yato na ang pangalan ni Yukine ay hindi nawala at muling niya itong tinawag. Na ngayon ay naging Imperial Regalia na naging 2 espada, at nagagawang mapigilan ang mga atake ni Bishaman, na kahit nagsisimula ng kumalat ang mga blight sa katawan ni Bishaman, sa pamamagitan ni Aiha, ay lalo pa itong naging marahas, dahil sa paglagay ni Kuguha sa katawan ni Aiha ng mga phantom. At pagkatapos ay ipinakain naman ni Kuguha ang lahat ng mga regalia ni Bishaman, sa kanyang phantom dinosaur. At kalaunan, ibinunyag ni Aiha sa regaliyang si Kuraha ang lahat, at pagkatapos dinala niya ito sa kulungan ng pinaglagyan ni Kuguha kina Kazuma at Hiyori. Doon ay winasak ni Aiha ang selyo ng pinto at ipinagtapat niya na nag-traitor siya kay Bishaman, at ang dahilan ng paglala ng blight ni Bishaman at siya ay nagkasala dahil sa kanyang ginawa na magpagamit siya kay Kuguha, at ang dahilan sa mga pangyayaring ito at sinabing magmadaling iligtas nila si Bishaman. Samantala, habang nagpapatuloy ang laban ni Bishaman at Yato ay patuloy na nabaliw si Bishaman na ginugulo ni Nora ang isipan ni Yato na patayin si Bishaman. Ngunit nahinto lang ito nang dumating sina Kazuma at Hiyori at sinabing hindi si Bishaman ang may pakana ng pagdukot sa kanya, na iminungkahi ni Kazuma na si Kuguha ang may kagagawan nito. Ngunit hindi nakinig si Bishaman at muling inatake si Yato na gumamit ng napakalakas na kapangyarihan na lalong lumalala ang blight na ang tanging paraan ay patayin ni Yato si Bishaman. Sa huling atake ni Bishaman, ay itinulak ni Kazuma si Yato, upang siya ang matamaan na naging dahilan upang masugatan si Kazuma, na ipinagtapat ni Kazuma ang lahat kay Bishaman na siya ang nag-utos noon kay Yato na patayin nito ang lahat ng kanyang angkan bilang mga regalia ni Bishaman upang mailigtas siya sa sakit na naging sanhi ng kanyang pagdalamhati, at pinakawalan ang kanyang mga regalia na dumanas din ng blight dahil sa pakikipag-ugnayan kay Bishaman. Habang nagluluksa si Bishaman sa pagkawala ng ilan sa kanyang mga regalia, ay tinawag naman ni Yato si Kuguha. At sinabi ni Kuguha na ang kanyang ginawa ay para sa kapakanan ni Bishaman dahil hindi na ito ang Diyos ng digmaan. At nagpapanggap na may concern kay Bishaman habang nakatago sa ilalim ng mga ngiti at kung paano niya dinala ang lahat kasama ang kamatayan ng mga regalia ni Bishaman sa kanyang sarili at nawalang susunod sa kanya. Ngunit nainis si Yato sa kanyang mga salita at pinutol ang kanyang kanang kamay, at nagalit hanggang sa nagpalabas ito ng kanyang regalia gamit ang isang mask at nagpalabas ng kanyang phantom dinosaur. Pangsalakayin nito si Yato, na tinutuya naman nito si Yato bilang inutil at isang walang kwentang Diyos ng kalamidad. Ngunit hindi naapektuhan si Yato at nilabanan ni Yato ang kanyang phantom hanggang sa matalo ito ni Yato. Gayunpaman, pumagitna si Bishaman sa pagitan nila, at nakiusap kay Kuguha patungkol sa kanyang nakaraan, at nagbabalik tanaw bago noong una niyang pinangalanan si Kuguha bilang mahusay na albularyo. At sinabi ni Bishaman na ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ni Kuguha at hindi nagsisinungaling, na maaaring siya ang may kasalanan. At tuluyang itinapon niya ito sa labas ng isang malayong isla. Hinamon muli ni Yato si Bishaman, ngunit pinigilan naman siya ni Hiyori at sinabing ipaubaya na lang ito kay Bishaman na dapat ay umuwi na sila. Natagpuan ni Bishaman ang kanyang iba pang regalia na na-corner sa isang balon sa tagong bahagi ng palasyo, at tinawag ang matandang regalia na naging makalawang na swordstick upang patayin ang higanteng phantom. Kinabukasan, nagising si Kazuma at iniisip nito ang nakaraan at kung paano niya nagawa ang pagkakamali ng 2 beses, at hiniling kay Bishaman na palayain siya bilang kanyang halimbawa dahil 2 beses niya si Bishaman na binigo, ngunit sinabi ni Bishaman na tama lang na magkamali dahil tao ito at gusto pa rin niya itong nasa tabi niya at palayain siya sa pagkakatapon. Tuwang-tuwa ang lahat ng matagumpay na nakabalik sina Yato,
Yukine at Hiyori, sa templo ni Tengen mula sa palasyo ni Bishaman. At nagmamadaling umuwi si Hiyori para sa isang exam, ngunit pinigilan ito ni Tengen at pinaalalahanan niya si Yato tungkol sa kanilang kasunduan para sa ipinangako nitong puputulan na niya ang buntot o relasyon kay Hiyori sa kanyang sarili bilang pagtupad ng kanilang kasunduan upang makapunta sa palasyo ni Bishaman. Ngunit hindi pumayag si Hiyori na nakiusap kay Yato na mananatili siyang malapit kay Yato. Samantala, sina Bishaman at Kazuma ay dumalo sa isang pagpupulong ng mga Diyos sa isang colloquy, kung saan nakatuon sila sa katiwalian ni Bishaman na nakipaglaban sa Diyos na si Yato. At inamin ni Bishaman na si Kubuha ang may kasalanan, at ang kanyang mga aksyon ay hindi nararapat ngunit tumangging yumukod sa ibang mga Diyos na may pagkakasala. At tinatalakay din ng colloquy ang banta ng mga One's Mask at ng Nora Conjurer na iniutos ng mga ito na hanapin ang gumagamit ng One Mask. At kalaunan ay tumungo naman ang ikapitong Diyos ng panghuhula na si Ebisu sa bahay ni Yato, at nakipagnegosasyon upang tulungan si Yato na makapagtayo ng kanyang dambana at bilhin si Yukine bilang isang mahalagang guiding voice. Na parehong natutokso sina Yato at Yukine sa napakaraming pera na inaalok sa kanila ni Ebisu. At pagkatapos ay nadatna naman ni Hiyori si Yato na tulala na nakahiga sa napakaraming pera na binigay para sa advance payment sa pagbili kay Yukine at iniisip ang pagpayag ni Yukine na bilhin. Ipinaliwanag ni Daikoko kung bakit interesado kay Yukine si Ebisu dahil sa kinakailangan ni Ebisu ng tapat na guiding voice, kaya napili nito si Yukine na kayang promotekta sa kanyang master. At kalaunan ay nakatanggap si Yato ng isang tawag mula sa isang matandang babae na nanghihingi ng tulong na mahanap ang lalaking nagnakaw ng kanyang pera. At pagkatapos natagpuan ni Yato ang lalaki na may isang phantom na kumokontrol sa kanya bilang nangunguha ng pera. At dahil sa napakaliit ng phantom, naisip ni Yukine na gamitin ang perang ibinigay sa kanila ni Ebisu upang palakihin ang phantom, na nanghinayang si Yato para sana sa pagpapatayo nito ng kanyang dambana na natalo nila ang phantom. Ngunit nagtampo si Yato dahil nanghihinayang ito sa pera, na ipinaliwanag naman ni Yukine kung paano gustong makapagpatayo ni Yato ng dambana na gamit ang perang ibinigay sa kanila ay wala pa rin itong silbi. At pagkatapos ay bumili si Hiyori ng isang miniature na modelo ng dambana para kay Yato, na labis niyang ikinatuwa dahil pangarap nitong makapagpatayo ng dambana kahit maliit na naging dahilan upang umiyak si Yato. At pagkatapos sinubukan ni Ebisu na kontrolin ang isang Hex Phantom gamit ang mga maskara na nagkaroon ito ng blight. Samantala, winasak ni Yato ang dalawang phantom na sumasanib sa mga batang gustong magrambolan bilang kabayaran sa 5 yen. At kalaunan, tuwang-tuwa si Yato nang tanggapin ang kanyang dambana na binili ni Hiyori para sa kanya at kinilala bilang isang opisyal na dambana. At ilang araw na ginugulo ni Yato ang Kapitolyo upang makilala ang kanyang dambana, na naging dahilan upang mag-alala sina Hiyori at Yukine kung gaano kuluwag ang sistema ng Kapitolyo. At pagkatapos nagbibigay ito sa kanya ng mga perks, tulad ng pagpunta niya sa colloquies para sa pagpupulong, at ang pagbebenta ng paninda ng mga Diyos, at pagkuha ng isang kapirasong lupa. At kalaunan, ay muling nagkatagpo naman sina Hiyori at Manabo na nagpasalamat bilang special someone dahil daw sa pagtulong ni Hiyori sa kanya, na hindi nito natatandaan si Yato. Pumunta si Yukine sa palasyo ni Bishaman upang hilingin kay Kazuma na turuan siya kung paano maging isang mabuting halimbawa, na pinahintulutan ni Bishaman at sinang-ayunan naman ni Kazuma. Gayunpaman, napilitan si Yato na iwan si Yukine upang makipagkita kay Nora, upang tapusin ang ugnayan nito kay Nora, ngunit hindi pumayag si Nora na nagpalabas ng kanyang Wolf Phantom at inatake si Yato ng walang laban. At pagkatapos ay tinawagan siya para sa isang trabaho bilang isang Diyos ng kapahamakan, na bumalik sa kanyang nakaraang trabaho na mas madilim, na kinabibilangan ng pagpatay sa mga tao kapag hiniling gamit ang dati niyang regalia na si Nora. Naiisip ni Yato sina Hiyori na gusto na niyang umuwi, ngunit pilit na pinipigilan siya ni Nora, na nagkaroon na naman siya ng panibagong trabaho, at maglakbay sa underworld upang i-rescue ang isang conjurer. Dumating si Yato kasama si Nora sa pinto, papasok ng underworld, na binalaan ni Nora si Yato na mag-ingat sa rina na si Izanami at nag-transform sa isang talim ng tubig na naglalagay ng isang defensive barrier sa kanyang paligid. Samantala, ang lahat ng mga Diyos ay ipinatawag para sa isang mahalagang pagpupulong sa isang colloquy. Na tinanong ni Kofoko si Bishaman kung alam ba nito kung nasaan si Yato, dahil isang buwan na itong nawawala at inakalang pupunta si Yato sa pagpupulong dahil ito ang kauna-unahang maitalaga ito bilang isang opisyal na Diyos. Sa panahon ng pakikipagsapalaran ni Yato sa underworld, ay inutusan siya ni Nora na magpahid ng mabahong tubig sa kanyang sarili upang maitago ang kanyang amoy sa mga phantom.
At napag-usapan nila ang tungkol sa nakaraan, ngunit iniisip lamang ni Yato na bumalik sa ibabaw. Ngunit bigla silang inatake ng Bat Phantom, na nakatagpo nila ang mangkukulam na si Ebaso. Samantala, sa colloquy, ay natukoy ng mga Diyos na si Ebaso ay sumusubok na kontrolin ang Phantom at ipag-utos ang pagpatay sa kanya, na higit naman ang pagtutol ni Bishamon at Oko Ninushi. Tinatanong ni na Ebaso at Yato ang bawat isa sa kanila kung ano ang ginagawa nila doon, ngunit inirevert ni Yato si Nora upang ipaliwanag kung bakit tumungo sila doon ni Yato, upang i-rescue si Ebaso. Sinusubukan ni Yato na kumbansihin si Ebaso na umalis, ngunit sinabi nito na pumunta siya doon upang makita niya si Izanami para sa locution brush, upang mas makontrol pa niya ang Phantom. Ipinaliwanag niya na habang ang ideya ng pagkontrol sa Phantom ay may mga merito, na ito ay patuloy na nagpapahirap sa kanya dahil ang kanyang mga invocation ay hindi perpekto. At pagkatapos parehong biglang napunta sina Ebaso at Yato sa tirahan ni Izanami, kung saan ay nakita ni Yato na parang magkamukha si Hiyori at Izanami. Ngunit ipinaliwanag naman ni Ebaso na wag nitong ibaba ang kanyang gwardya dahil kinukuha ni Izanami ang mga anyo ng tao sa pinakamalapit na tumingin sa kanya. Sinubukan ni Izanami na pakainin sila ng pagkain upang matrap sila sa loob ng underworld, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil binalaan ni Ebaso si Yato na huwag kainin ang pagkain na ini-offer nito. At pagkatapos ay sinubukan niyang akitin si Yato ngunit naibalik ang katinoan ng iligtas siya ni Nora. At kalaunan, sinubukan ni Ebaso na makipag-usap para makuha ang locution brush na komo-control sa Phantom. Ngunit hiniling ni Izanami na kailangan niya munang magkaroon ng mga kaibigan, isa sa kanila ni Yato. Ngunit nagalit ito nang pareho nilang tinanggihan ang kanyang hiling. At nang maglaon ay naglagay siya ng ultimatum na maglalaban sina Yato at Ebaso, at ang matalo ay mananatili sa kanya. Habang naglalaban sina Yato at Ebaso, nakuhang masakal ni Ebaso si Yato, kasama si Nora na pumanig kay Ebaso na naging baril. Ngunit gumamit si Ebaso ng isang Bat Phantom upang nakawin ang locution brush, na nagpapakitang nakikipaglaban lamang siya kay Yato bilang isang distraction. Nagpaalam si Ebaso kay Izanami na tinawag niyang ina bago sila tumakas ni Yato, at dahil sa katotohanan na muling mag-iisa si Izanami, ay nagalit ito at tinawag ang kanyang mga Yamatsu Shikome upang ibalik sila. Habang namimili si Hiyori ng mga souvenir, nakita niya ang mga keychain ng Capiper at nagpas siyang bumili ng 3, ngunit nakalimutan niya kung kanino niya ito gustong ibigay, at nagsimulang umiyak nang mapagtanto niyang nakalimutan niya ang isang bagay na hindi kapani-pani walang mahalaga. Samantala, habang naglalakad si Hiyori sa kalye ay narinig niya ang boses ni Yakine na nag-uusap tungkol sa kung paano ito nagsasanay kasama si Kazuma. At lumapit kay Yakine na unti-unti niyang naalala sina Yato at niyakap si Yakine. At pagkatapos tumungo sila sa bahay ni Yato, at nag-alala si Hiyori sa pagkawala ni Yato ng mahigit 1 buwan, habang si Daikoko ay umiiyak na ibinalita na nawawala rin si Kofoko. Nagpasya si Hiyori na hanapin si Yato, at napagtanto kung gaano kaunti ang tunay na alam niya tungkol kay Yato. Samantala, sina Yato at Ebaso ay hinahabol ng mga beldam ni Izanami. At tinanong ni Yato kung wala na bang magagawa si Ebaso sa kanya dahil anak siya nito, ngunit sinabi niyang iniwan siya nito kaya hindi na siya mahalaga. Nakuha ni Ebaso na isinakripisyo ang kanyang 2 regalia upang tulungan silang makatakas, at ibinigay ni Ebaso kay Yato ang locution brush, at hiniling kay Yato na kunin ito, na inihayag ni Ebaso ang kanyang tunay na dahilan upang kontrolin ang mga Phantom dahil ang mundo ay puno ng walang katapusang kaguluhan. Sa kanilang pagtatago ay nahuli sila ni Izanami, na pinutol ni Yato ang mga beldam ni Izanami, at sinasabihan si Ebaso na tumakbo. Pinuntahan ni Kazuma ang templo ni Tengen at hiniling niya kay Suyo, isang plum spirit, na makipag-usap sa mga puno upang malaman kung nasaan si Yato na sa una ay nag-aalangan siya dahil maaari nitong ilagay sa gulo ang kanyang amo na si Tengen. At pagkatapos nalaman nito na si Ebaso ay nasa underworld kasama sina Yato at ang dati nitong regalia, na narinig naman ito ni Hiyori. Samantala, ikinulong ng Sentinels ang 6 na Diyos ng Fortune, kung saan ipinaliwanag ito ni Oshi sa ilalim ng pag-aangkin, upang matiyak ang kanilang kaligtasan. At ipinapaliwanag na si Ebaso ay paparusahan dahil sa pagiging conjurer, na hindi nasiyahan si Oko Ninushi at nagalit. Na naging halimaw na gagamba na ang lahat ng mga Sentinel maliban sa High Sentinel na si Oshi, ay napatumba ni Kazuma. At nang maglaon sina Hiyori at Yukine ay lumabas para hanapin si Yato habang si Yato ay patuloy na pinipigilan si Izanami, at si Ebaso ay tumatakbo, na nagpapaalala kay Kunami na magpasalamat kay Yato para sa lahat. At sinusundan niya ang halimuyak ng tubig alat sa pag-asang makalabas ngunit siya ay nauwi sa isang dead end.
Nakarating sina Hiyori at Yukine sa pinto ng underworld, ngunit ito ay selyado at hindi mabuksan. At si Yato ay nahuli ni Izanami, ngunit nagpa siya si Ebiso na manatili sa lugar ni Yato dahil siya ay nahuli din ng mga beldam ni Izanami. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yato na ililigtas niya si Ebiso hindi para sa kanyang ama kundi para kay Ebiso, at itinanim sa kanya ang pagnanais na mabuhay. Iminumungkahi ni Yato na gamitin ni Ebiso ang brush upang ipatawag ang isang phantom para magbukas ng vent at makalabas, ngunit si Ebiso lamang ang nakatakas, habang hinihila ni Izanami si Yato pabalik sa pamamagitan ng pagtali ng kanyang buhok sa paa nito. Samantala, ay nagpa siya si Bishamon na tumungo sa underworld upang tulungan si Ebiso kasama ang kanyang mga regalia, na biglang bumukas ang isang vent. Habang sina Hiyori at Yukine ay napansin rin ang pagbukas ng vent at agad na sinundan nila ito. Gayunpaman, nakatagpo ni na Hiyori at Yukine si Kuguha at sinubukan ni Yukine na igapo si Kuguha, ngunit hindi niya magawa dahil hindi alam ni Yukine ang tunay na pangalan ni Kuguha. At pagkatapos nilabanan ito ni Yukine na nagawa ni Kuguha na lumaban, at sabihing mahina si Yukine sa kabila ng pagiging isang pinagpalang sisidlan. At sinabi ni Kuguha kay Yukine na kasama ni Yato si Nora, at mas malakas pa si Nora dahil higit pa sa isang pangalan ang mga ito kaya kinatatakutan sila ng mga tao. Hinikayat ni Hiyori si Yukine, na sinasabing nagmamalasakit si Yato kay Yukine at siya ang hinihintay ni Yato, na isang tapat na regalia, kasama ang kanyang pinagpalang katayuan na sisidlan bilang patunay sa kanyang katapatan. Nagawa ni Yukine na lumikha ng isang borderline na napakalakas na itinapon nito si Kuguha sa ilog, at bumalik ang dalawa sa pinanggalingan ng vent. Habang si Yato ay kinaladkad pabalik ni Izanami, ngunit masaya na siya nang makaligtas si Ebiso. Nang marating ni Bishamon ang vent ay tinanong nito kung bakit nasa underworld si Yato, ngunit hiniling ni Ebiso na magmadaling tulungan si Yato bago pa mamatay ito. Samantala sinubukan ni Izanami na kaladkarin si Yato papunta sa kanya, ngunit nakaligtas si Yato na maalis sa kanyang paa ang kanyang sapatos. Inaalagaan ni Nora ang mga sugat ni Yato habang nagtatago sila, at naiisip ni Yato ang mga panahong lagi silang magkasama ni Nora bilang kanyang dating regalia. Sinisikap ni Yukine at Hiyori na pumasok sa vent upang iligtas si Yato, ngunit dumating naman sina Koufuko at Daikoko, na binalaan sila ni Koufuko na hindi sila mabubuhay kapag pinasok nila ang vent. At pagkatapos nakiusap naman si Yukine kay Bishamon na sumama sa underworld upang iligtas si Yato, ngunit iminungkahi naman ni Koufuko na kung determinado si Yukine na maligtas si Yato, ay handa itong maging Nora. Ngunit iniyak naman ni Bishamon na ililigtas niya ito nang hindi isinasapanganib ang pangalan ni Yukine bilang pinagpalang sisidlan ni Yato. At nang maglaon si Bishamon at ang kanyang mga regalia ay nagpa siyang bumaba sa underworld sa tulong ni Koufuko. At nang marating ni Bishamon ang baba ng underworld, ay sinundan nito ang mga hibla ng buhok ni Izanami at nakipaglaban para iligtas si Yato. Na ipinaliwanag na kinasusuklaman niya ito dahil iniligtas siya ni Yato sa kabila ng katotohanang wala itong pangalan na Diyos. At kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas noon ang kanyang mga regalia, at na iniligtas siya nito para makabayad sa kanyang utang sa kabila ng nailigtas siya ng 2 beses. Habang naghihintay ang iba sa labas, ay nagising naman si Ebiso at binanggit na ang tanging paraan upang mailigtas si Yato ay kinakailangang may taong magbanggit ng pangalan nito. Samantala, ang matataas na mga pinuno ng Diyos ay naghanda ng isang hukbo upang parusahan si Ebiso at patayin. At si Bishamon naman ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang mga pagtatangkang mabawi si Yato mula sa underworld. Ngunit nahuli siya ni Izanami at natanggal ang hikaw na baluti bilang si Kazuma at ipinakain sa kanyang beldam na walang nagawa si Yato. Samantala, nakabawi na ng lakas si Ebiso matapos sa kanyang malubhang sugat, at iminungkahing maliligtas lang si Yato sa isang paraan sa pamamagitan ng Soul Call. At si Hiyori ang taong makakagawa nito, hanggang sa tinawag ni Hiyori ang pangalan ni Yato. Ngunit ang Diyosa ng digmaan ay napalaya sa pamamagitan ng pagsisikap ng kanyang mga regalia, at biglang naibalik sa mundo ng mga buhay, sa tulong ng sigaw ni Hiyori na naiwan si Yato. At pagkatapos lalong lumala ang problema ni Bishamon, nang dumating ang hukbo ng tagapagparusa para i-execute si Ebiso, at ang pagkakaroon ng vent na kanilang ikinagalit. Hiniling ni Bishamon na payagan ng Punisher si Ebiso na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit tinanggihan ito ni Takemi Kazuchi ang kanyang kahilingan. At inatake sila ng kanyang grupo, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nabigo ni Bishamon at isang determinadong Ebiso. At dahil sa nawawala na ang vent ay napilitan si Hiyori na tawagin niya si Yato, hanggang sa napagtanto niya ang nakasulat sa dambana ni Yato na ang tunay na pangalan ni Yato ay si Yaboko, at nahila si Yato pabalik sa mundo ng mga buhay na naiwan si Nora.
Ginamit ni Takemi Kazuchi ang kanyang regalia upang salakayin ang grupo ni Bishaman, ngunit ipinagtanggol sila ng Phantom ni Ebaso. Nang muling itong umatake, prinotektahan ni Bishaman si Ebaso mula sa kidlat. At sinabihang tumakas na sila, at pagkatapos ay sumakay kay Kuraha, kung saan nilabanan nila ng kanyang mga regalia ang Kian ni Takemi Kazuchi. At sa husay ni Kazuma, nagawa nilang masugitan ng husto si Kian na nag-iiwan ng peklat sa kanyang ilong. Habang sila ay tumatakas, ay pinagalitan ni Yukine si Yato dahil sa pagtago sa kanyang tunay na pangalan sa kanila, na pinagtaksilan siya ni Yato at pumunta sa underworld nang hindi sinasabi sa kanila, at nag-aalala na hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Yato bilang kanyang regalia. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang magbuo ng pacification ring ang Punisher. Naayon kina Kofoko at Daikoko, ito ay isang sinaunang sining na papatayin ang target sa isang tira lang. At pagkatapos ginamit ni Yato si Yukine, na binalak na lumaban sa batayan na hindi pa rin niya pinagbigyan ang hiling ni Ebaso na kumain sila sa Olive Tavern, winasak ni Yato ang pacification ring, bago magawang mapatay ng mga Punisher si Ebaso. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Yato, ang pacification ring ay simpleng naireporma sa ilalim ni Ebaso, at sinabihan siya ni Bishaman na tumakbo, ngunit mukhang huli na ang lahat na nagresulta ng pagkamatay ni Ebaso. At nang maglaon, ay sinama ni Yato ang batang Ebaso, na reincarnation ng matandang Ebaso sa Olive Tavern, upang kumain at tuparin ang hiling nito noong panahong buhay pa ang matandang Ebaso. Samantala, nakaupo sina Hiyori at Yukine sa isang bench, na pinag-iisipan kung ano ang nangyari at ang kasalukuyang kalagayan ni Yato bago makitang lumabas ito kasama ang batang Ebaso. Lumapit sina Kazuma at Bishaman kina Hiyori, at nagtatanong kung nakita ba nila si Yato dahil tumakas ito sa silid ng ospital na kanilang inihanda. Pinapili ni Yato si Ebaso ng mga menu at binabayaran sa pamamagitan ng wallet ni Kazuma na kanyang ninakaw kasama ang kanyang suit. Habang sina Hiyori at Yukine ay pinagmamasdan sila mula sa labas. At pagkatapos nag-flashback sa isip ni Yato kung paano niya iniligtas si Ebaso sa pamamagitan ng pagwasak niya ng pacification ring. At sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa nakaraang pagkakatawang tao ni Ebaso, na nagtanong ang batang Ebaso kung bakit sila ay nasa Olive House, at sinabi ni Yato na ito ang nais ng kanyang nakaraang pagkakatawang tao, na nag-udyok kay Ebaso na sabihin kay Yato na malamang ay naging mabuting kaibigan siya. At naaalala ni Yato kung paano pinalibutan ng pacification ring si Ebaso, at nagsimulang kumain si Ebaso at sinubukan ni Yato na maalala kung paano siya pinatay ng Punisher. Iniisip naman ni Ebaso kung paano sinabi ng kanyang walang pusong mga regalia na okay lang daw na mamatay siya, dahil muling naman itong mabubuhay bago lumitaw si Yato sa kanyang pagbabalik tanaw sa kanyang pagkabata. At umiyak si Ebaso na nagsasabing ayaw pa niyang mamatay bago ito sumabog, na labis ang pagkadalamhati ni Yato na nanghingi ng patawad kay Ebaso. At kalaunan ay pumunta si Ebaso sa tirahan ni Bishaman, upang hilingin sa kanya na tulungan siyang itago si Iwami, isa sa kanyang regalia at ang kanyang guiding voice, na sinangayunan naman siya ni Tengen, at Okoninashi. At pagkatapos ay tinatalakay naman ni Kunimi ang mga plano sana ng matandang Ebaso, at kung bakit sinubukan nitong kontrolin ang mga Phantom, upang iligtas ang mundo at tumungo sa underworld upang hilingin kay Izanami ang Lacution Brush. Samantala, nag-aalala si Daikoko kay Yato dahil hindi pa ito kumakain, ngunit tiniyak ni Kofoko na magiging okay siya dahil kasama niya sina Yukine at Hiyori na ang tatlo ay malakas kapag magkasama. At pagkatapos ay dinala ni Yato si Yukine sa isang party upang sabihin ang kanyang pagkawala habang nakikinig si Hiyori, at nagpaliwanag sa kanyang pagpatay muli sa mga tao na ayaw na sana niyang gawin. At nagtanong kay Yukine kung ano ang dapat niyang gawin para magbago, ngunit dumating si Nora na muling hinihikayat si Yato, ngunit inerelas ni Yato si Nora bilang pagpakawala at alisin ang silyo bilang dati niyang regalia. At muling tinanong ni Yato si Yukine kung ano ang kanyang dapat gawin, na tiniyak lang sa kanya ni Yukine na hindi niya kailangang magbago si Yato sa halip na pumatay ng mga tao, ay gagamitin nila ang kanilang mga kakayahan upang patayin ang mga Phantom at tapusin ang kaguluhan, na pinalakpakan sila ni Hiyori, at ipinagdasal na matupad ang hiling ni Yato na maging Diyos ng Fortune, dahilan para mamula si Yato. At muling ginamit si Yukine upang wasakin ang bagong Phantom.